Sa araw-araw na ginawa ng Diyos na sa tuwing uuwi ang binatang si Romy mula sa eskwela, palagi niyang nakikita ang matandang lalaki na si Benjo. Ang matandang yon ay nagtitinda ng mga daing, tuyo at tinapa. Nakalatag ang paninda ni Mang Benjo sa gilid lamang ng daan at sinasapinan lang ng sako o minsan naman ay karton lang. Sa tuwing mapapadaan si Romy, bumabagal ang kanyang lakad. Palagi na lang din kasi niyang napapansin ang mga pasa sa mukha ni Mang Benjo. Kung minsan nga ay nilapitan na niya para tanungin, pero ayaw sumagot na matanda. Hindi ako magkukwento sa mga hindi ko naman kakilala. Kung hindi ka bibili, umalis ka na lang sa harap ng tindahan ko. Pasensya na po. Ganun lamang ang naging pag-uusap nila noon. Pero pakiramdam ni Romy, may matinding pinagdaraanan ang matandang lalaki. Nararamdaman niya yon hindi lang base sa mga pasang nakikita niya, kundi dahil na rin sa kakaibang lungkot na napapansin niya sa mata na matanda. Napapailing na lamang si Romy. Sa katunayan kasi, gusto niyang tumulong kay Mang Benjo. Mayaman kasi ang pamilya ni Romy. Ang baon niya sa isang araw ay isang linggong kita na para sa isang normal na taong namamasukan sa factory. Pero ganun pa man, hinahayaan na lang niya ang matanda. Ang bumabagabag lang talaga sa kanya ay kung bakit yun may mga pasa. Malakas ang hinala ni Romy na may nang aabuso sa matanda. Umuwi na lamang si Romy. Malawak ang bakuran nila. Bakuran pa lang ay pwede ka nang magtumbling-tumbling. Bago makapasok si Romy, sinalubong kagad siya ng kanilang pinakamatandang kasambahay, si Aling Hermosa. Iho, mainit ang ulo ng ama mo. Dito ka na muna sa labas at baka madamay ka pa. Ho? Bakit ho? Ano bang nangyari? Hindi ko rin alam eh. Basta ngayong hapon umuwi siya. Galit na galit. Naabutan niyang nakahilata sa sala yung dalawa mong kuya. Ayun, pinagsasasampal at tinadyakan niya. Kaya ikaw, nako, huwag ka na munang pumasok. Mabuti pa doon ka na lang muna sa garden. Ayaw kitang masaktan eh. Kahit na halos lahat ay kayang makuha ni Romy sa isang hiling niya lang, hindi naman ganun kaganda ang pamilya niya. Barumbado ang kanyang ama. Kapag galit ito, lagi itong naninira ng gamit. O kaya naman ay nananakit. Kahit noong buhay pa ang kanyang ina, ay ganun na talaga ang ugali ng lalaki. Wala itong ipinagbago. Sa katunayan, mas lumala pa ngayon. Mas sumama ang ugali. Mata pobre, basura lamang ang tingin nito sa mga mahihirap. Sinabayan ni Aling Hermosa si Romy patungo sa garden. Kung nabubuhay pa siguro ang mama mo, hindi niya hahayaang saktan kayo ni Sir Gabriel. Sayang nga lang at wala na si mama. Bakit kasi kay mama pa tumama yung sakit na yun Ay nako, wag na nga natin pag-usapan ng mama mo. Baka maiyak pa ako. Alam mo naman, parang anak ko na rin yon. Ay, teka. Dito ka na lang ha. Sisimple lang ako ng kuha ng pagkain sa kusina. Dito ka na muna maghapunan. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Nanay Hermosa. Bumuntong hininga na lamang si Romy. Napapagod na siyang isipin na walang magandang pagbabago sa ugali ng kanyang ama. Idagdag pa ang mga kuya niya na wala rin namang silbi. Si Diego ang panganay nila na walang ginawa kundi ang atupagin lang ang mga alaga nitong manok na panabong. Ayaw pumasok sa kumpanya ng kanilang pamilya. Mas mahal nito ang mga manok kesa sa trabaho. Si Elijah ang feeling gwapo pero mabaho. Wala namang alam sa gawaing bahay. Lahat inaasa sa mga kasambahay. Pati paglalagay ng toothpaste sa toothbrush niya, hindi rin nagtatrabaho. Pakul lang sa mga babae. Nag-aaral pero madalas magbulakbol. Hindi magawang palayasin ng kanilang ama
ang kanyang dalawang kuya dahil na rin sa isang dahilan. Yun ay ang takot ng kanilang ama na tumandang walang mag-aalaga sa kanya. Uy! Nagulat si Romy nang biglang dumating ang kanyang kuya Elijah. Dumaan yun sa bintana ng sala, habang sandaling may kinakausap sa telepono ang ama. O kuya, hindi ka na ba pumasok? Pumasok ako pero saglit lang. Ito naman, kaya nagagalit sa iyo si Erpat eh. Alam mo ba kung bakit siya galit ngayon? Eh bakit nga ba? Alas 6 pa lang ng hapon eh, naririnig ko na ang sigaw niya. Eh di ba, pang umaga lang ang pagbubunga nga ni Papa? Hindi ka maniniwala. Eh ano nga? Si Papa, nabubuang. Ha? Anong nabubuang? Yung binili kasing inahin ni Papa sa kabilang baryo, pinatay daw ng aswang kaninang madaling araw habang nasa kulungan. Ha? Aswang? Si? Buang na si Papa. Naniniwala sa aswang, pero ayaw maniwalang may Diyos. Buang, di ba? Ano? Aswang? Hindi ka naniniwala sa aswang? Hindi. Bakit ako maniniwala? Sabi ni Mama, may aswang talaga sa probinsya natin. Pero noon yun. Ngayon, hindi ko alam. Si Mama talaga oh. Pagkatapos mawala nag-iwan pa ng kwentong barbero. Uy, kultuhin ka ni Mama, gusto mo? Wag kang nga magbiro ng ganyan. Takot ka sa multo pero hindi ka naniniwalang may aswang. Ewan ko sa iyo, kuya. Inakbayan ni Elijah ang kapatid at ngumiti. Sabado naman bukas Tama ka sa akin ngayong gabi. Yan ka na naman Tapos gagawin mo lang akong taga-akay sa iyo kapag nalasing ka na. Sa halip na nagiinom ka, bakit hindi ka nalang magbasa ng libro? Para lang sa mahihinang nilalang yung libro Ano ka ba? Sige na, samahan mo na ako. May gagawin pa akong assignment Bukas na, Sabado naman Huwag kang puro aral no? Masama ang masyadong matalino. Tingnan mo tatay natin, hindi niya makontrol ang emosyon niya dahil masyado siyang matalino. Ano ba tawag doon? Losing control because of smartness? Ha? Anong smartness ang pinagsasabi mo? Saan mo na naman dadalhin si Romy? Inilapag ni Aling Hermosa sa lamesa ang daladala niyang tray ng pagkain. Nagpapasama lang po ako sana. Birthday kasi ng isa sa mga kaibigan ko patigil na muna kayo dito sa bahay. Alam mong galit ang papa nyo tapos aalis pa kayo. Pero saglit lang naman. Yung saglit mo hanggang umaga. Isasama mo itong kapatid mo hindi naman yan umiinom. Anong gagawin niya doon? Taga-akay sa'yo. Ay nako, umalis ka na Elijah. Napakamot na lamang sa ulo si Elijah. Kahit hindi nila kadugo ang Ale, parang tunay na lola na rin ang turing nila doon. Kaya ganun na lang din ang paggalang nilang dalawa sa matanda. Oh, nadinig mo yung sabi ni Nanay Hermosa manahimik ka dyan. Sus, sige na nga. Pasalamat ka, love kita Nay. Ako pang magpapasalamat. Hoy, hindi utang na loob ang pagmamahal. Pusa yung binibigay sa mga taong karapat dapat. Oo Nanay, puso mo, kalma. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo. Alam mo naman na ikaw lang ang meron kami. Sandaling natahimik ang tatlo. Bumuntong hininga ang matanda. Napansin ni Romy na nabalot ng kalungkutan ang atmosfera nila, kaya naisip niyang ibahin ang usapan. Nay Hermosa, totoo ba talaga ang mga aswang? Wala ka bang matapik? Ang mga aswang ay totoo. Saksi ako at ang inyong ina. Nakakita na kayo? Oo, ako. Pero ang mama mo hindi. Nararamdaman niya lang. Pero ako, kitang-kita ng dalawa kong malinaw na mata. Noong pinagbubuntis ng inyong ina itong loko-lokong si Elijah, inaswang ang mama niya. Paano napalayas ang aswang? Pinalayas ng papa mo. Naniniwala rin kasi ang papa niyo sa aswang. Ayun,
Tinaga niya ng itak nung puntahan siya sa bubong. Laylay yung kanang binti ng aswang eh. Ang binti ng aswang, nakuha pa ng papa mo yon. Pero pagsapit ng umaga, naging abo. Napapailing na lang si Elijah habang nakikinig. Wala talaga itong interes sa mga ganoong bagay. Samantalang si Romy naman ay parang namamangha sa kwento. Kaya naman pala, mukhang aswang tong si Kuya eh. Ang kapal ng mukha mo ah. Marami kayo nakakagusto sa akin. Na aswang? Nayo! Tama na yan. Paano? Mag-aasikaso muna ako sa loob, sa papa nyo. Kayo ha? Manatili lang kayo rito sa bahay. Baka mamaya makakita pa kayo ng aswang. Natakot na lamang ang dalawa sa huling sinabi ni Aling Hermosa. Makalipas ang ilang oras, medyo naging kalmado na rin ang kanilang ama sa loob. Kaya naman naisip na rin ni Ronnie na pumasok. Noong mga sandaling yon, naabutan naman niya ang kanyang kuya Diego sa sala. Nanunod ng sabong sa kanilang TV. Ya, kain tayo. Umalis ka nga dyan. Buisit. Haharang-harang ka pa dyan para kang walang utak ah. Nako, bahala ka nga dyan kuya. Anong sabi mo? Bahala ka kung ayaw mo kumain. Kami na lang ang kakain. Aba, maangas ka sumagot ah. Hoy kuya, mais ka nga. Kung talo ka sa sabong, huwag mong dalin dito. Niyayaya ka lang kumain para kang buwang dyan. Isa ka pa. Papatayin ko yung mga manok mo kapag nag-angas ka pa. Nanahimik na si Diego at bumaling na lang din sa sofa. Napapailing na lang silang dalawa dahil sa kagaspangan ng ugali ni Diego. Sa kanilang magkakapatid, ang kanilang panganay ang siyang tila nagmana ng ugali ng kanilang ama. Pagkatapos kumain ni Romy at Elijah, nagpunta si Romy sa kanilang storage room. Itatambak lang sana niya roon ang bumigay ng silya nang biglang may nalaglag na notebook. Maalikabok at luma ang cabinet. Hindi pa naman kalumaan ng notebook pero para mga nasa 90s pa ang notebook na yon. Nang buklatin yun ni Romy, sa unang pahina pa lang ay nakita na niya ang salitang diary. Sa 2 pahina ay nabasa niya ang salitang aswang. Babasahin sana niya ang mga sumusunod na pahina nang biglang dumating si Aling Hermosa. Agad niyang itinago ang notebook sa likuran niya. Anong ginagawa mo dyan? May hinahanap ka ba? Wala naman po. Inilagay ko lang po tong silya ko. Bumigay na kasi ang isang paa eh. Magagamit pa yan. Ipapaayos ko na lang yan bukas. Wag na po. Bibili na lang po ako ng bago. Ang hilig mong magsayang ng pera. Ayusin mo yan bukas. Nay Hermosa, totoo kayang aswang ang pumatay sa alagang inahin ni Papa sa kabilang baryo? Nanatili ang matanda sa paglalagay ng mga puting papel sa gilid ng storage room. Tiningnan niya ang matanda ng seryoso. Bakit ka ba nagiging interesado sa aswang? Ho? Wala naman po. Parang ang cool lang kasi. Hindi ko lang maging interesado sa aswang. Baka akala mo mga simpleng nilalang lang sila na pumapatay ng hayop. Baka hindi mo na itatanong. Sa amin, sa Kapis, may buntis na namatay dahil sa aswang. Wakwak ang tiyan. Mula dito sa dulo ng bewang hanggang dito sa kabila. Wakwak yan! Nakaramdam ng kaunting kaba si Romy sa sinabi na matanda. Pangiting-ngiti lang siya pero ang totoo, iniisip niya palang na makakita siya ng aswang ay kinikilabutan na siya. Kung gusto mong malaman kung totoo ang aswang, tanungin mo ang papa mo. Mas marami siyang karanasan. Pero wag ngayon. Galit pa ang papa mo. Sige po. Maraming salamat po. O sige na. Mauna na ako pagkatapos mo riyan isara mo ng maigi ang pinto, ha? Opo. Lumipas ang ilang araw ay natuon ang atensyon ni Romy sa kanyang pag-aaral. 1 buwan na lang kasi ay magbabakasyon na naman sila.
Napadaan na naman siya sa pwesto kung saan nagtitinda roon ang matandang si Benjo. Nakaupo pa rin yun doon habang nakalatag ang mga panindang daing. Kahit hindi kumakain ng daing, ay naisipan ni Romy na bumili. Paraan niya yon para makausap ang matanda. Manong, magkano po ang isang supot ng daing? Tumingin sa kanya ng seryoso ang matanda. Tila nagtataka kung bakit bumibili siya roon. Bibili po ako? Eto, ang sap-sap, 30. Yung tuyo, 20. Sige po, pabili ho. Iaabot na sana ni Romy ang pera pero nalaglag at gumulong yon sa gilid. Bigla na lamang itinukod na matanda ang mahabang tungkod. Doon na nakita ni Romy na putol pala ang kaliwang paa ng matanda. Kaya naman nagpusa na siyang kunin ang barya at ibalik kay Mang Benjo. Pasensya na ho, hindi ko ho alam eh. Naalin, naputol ang paa ko. Oo. Ano naman ngayon? Naaawa ka sa akin? Ay, hindi ho. Sa katunayan nga po bilib nga po ako sa inyo kasi sa kabila ng kalagayan nyo lumalaban pa rin kayo ng patas. Hindi na nagsalita ang matanda. Nakatingin lang yon ng seryoso habang salubong ang kilay. Maraming salamat po. Sige po, alis na po ako. Wag ho kayong masyadong papagabi ha. Baka kasi makakita po kayo ng aswang. Pagtalikod ni Romy ay saka tumugon ang matanda. Tila ba hindi nito nagustuhan ang sinabi ni Romy. Ano sinabi mo? Ano po, biro lang po yun. Huwag mong ginagawang biro ang aswang. Wala kang alam, bata. Pasensya na ho. Hindi ko na po ulitin. Ngumiti na lamang ng pilit si Romy. Nagmamadali na siyang maglakad bago pa tuluyang maubusan ng pasensya ang tinderong putol. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay mga kasambahay lang ang naabutan niya. Kaya naman nagtungo na lang siya sa kanyang silid at saka nagbasa-basa ng libro. Dakong 10:00 ng gabi, saka lamang nakaramdam ng gutom si Romy. Wala ng tao sa sala dahil maagang natutulog ang mga kasambahay. Pupunta na sana si Romy sa kusina nang makarinig siya ng boses sa labas. Kalmado, ngunit mukhang galit na naman ang kanyang ama na si Gabriel. Gawin niyo lahat para mahanap ang punyemas na aswang na yan! Patayin niyo kagad! Hindi dapat makaganti ang aswang na yan sa akin! Kailangan niya mamatay bago pa yan maging hadlang sa pagyaman ko! Noong mga sandaling yon ay nakaramdam ng kaba si Romy. Parang ibang Gabriel ang naririnig niya. Kahit na mababa lang ang tinig ng Don, pakiramdam ni Romy ay punong-puno ng galit at pagkamuhing yon. Hindi rin maintindihan ni Romy kung ano ba talaga ang atraso ng aswang kay Don Gabriel. Bukod sa ang aswang ang pumatay sa alaga nitong inahin, kutob ni Romy may nangyari noon na hindi nila alam. Biglang may humila kay Romy. Pagtingin niya ay si Elijah lang pala. Dinala siya nito sa likuran ng kanilang bahay, kung saan naroon pa ang isang nilang kusina. Teka, ano ba yun? Lumiwas ka kay Papa. Mainit na naman ang ulo. Si Kuya Diego kanina, nadaanan ni Papa sa sabungan. Ayun, nasapok niya. Hinahanap ka ni Papa eh. Baka ikaw ang pagbuntungan niya kasi hindi niya ako makita. E di, magpakita ka. Baliw! Eh di nasakta naman ako. Mabuti pa, umalis na muna tayo. Hindi ako pwedeng magkapasa ngayon. May reporting kami sa susunod na araw. Wow! Nagsiseryoso ka na sa pag-aaral ah. Hindi no. Tatayo lang naman ako kasama ng mga kagrupo ko eh. Natigil ang pag-uusap nila nang marinig siya ng kanilang ama. Robbie! Bumaba ka rito! Uy, tara na. Wala nang nagawa si Romy kundi sumama na lang sa kanyang kuya. Inakyat nila ang pader at saka tumalon. Nagmamadali silang tumakbo palayo sa kanilang malaking bahay. May pinuntahan silang tambayan sa likuran ng kakahuyan. Sa liblib ng lugar,
Hindi inakala ni Romy na may mga tatambay pa pala roon. Naroon din kasi ang iba pang kaibigan ni Elijah. Walang magpapainom dito ha. Good boy to. Nagtawa na ng mga kaibigan ni Elijah at napangiti na lang din si Romy. Tumambay lang si Romy doon at nakinig sa mga kwentuhan. 2 oras na ang nakalipas pero parang hindi pa rin nalalasing ang mga kasama nila. Maya-maya pa, dakong 1:00 na ng madaling araw, nang bigla silang makarinig ng sunod-sunod na putok. Nanggagaling yon sa kagubatan na nasa harapan nila. Sa sobrang kuryosidad at dala na rin ng alak sa katawan, malakas ang loob nila na puntahan at alamin kung ano ang nangyari. Ayaw man ni Romy, napilitan lang din siya dahil ayaw niyang maiwang mag-isa. Nang nasa gubat na sila, ay nakita nila ang ilang kalalakihan na tumatakbo habang nagpapaputok ng baril. Maya-maya pa, napansin din nila na tila may humahabol sa mga yon. Dahil sa liwanag na dulot ng mga putok ng baril, nakita nila na ang nilalang na nasa likod ng mga armado ay isang aswang. May malapad na pakpak. Aswang yan mga pre! Nagtakbuhan sila pabalik. Kahit si Elijah na hindi naniniwala sa aswang ay nakaramdam din ng takot. Kuya, aswang yun! Sabi sa'yo, totoong aswang eh. Totoong kwento ni Nanay Hermosa. Hindi na nakapagsalita si Elijah. Tikom ang bibig nito at halatang hindi rin makapaniwala. Na kuya! Umay na tayo! Baka kung ano pang mangyari dito! Hinila na ni Romy ang kanyang kuya. Nagkawatak-watak na rin ang mga kasama nila. Pagka-uwi nila sa bahay, ay sa likuran ulit sila dumaan. Inakyat nila ang bintana ng silid ni Romy at doon na muna sila tumambay. Ano? Naniniwala ka na bang totoo mga aswang? Nakita mo naman, di ba? Aswang ba talaga yun? Aswang yung kuya. Teka, ipapabasa ako sa iyo ah. May kinuhang notebook si Romy sa kanyang drawer at saka binigay sa kapatid. Oh, ano to? Diary yan ni Mama tungkol sa pagiging interesado ni Papa sa aswang. Nako, tamad ako magbasa no? Ano ba nakalagay? Sinulat dyan ni Mama yung mga ginagawa ni Papa noong bagong kasal pa lang sila. Kaya tayo yumaman. Kasi may isang matandang aswang daw ang pinagnakawan nila Papa ng mga ginto sa Sikihor. Tapos, ang sabi pa ni Mama, yung aswang daw na yon ay sumunod dito sa atin. Yun yung aswang na nangangaswang sa kanya nung pinagbubuntis ka. So, sinasabi mo na hinakawan ni Papa ang aswang na yun tapos gumaganti sa atin? Oo. At baka yun din ang aswang na pumatay sa inahing baboy niya. Teka nga. Totoo bang nangyayari to? May aswang talaga? Kuya, ano maakala mo nananaginip ka? Nakainom ka lang, hindi ka nananaginip. Gusto mo malaman kung panaginip ito o hindi? Tinan mo tong palad ko. Oh, ano naman yan? Malapad di ba? Oo, tapos? Itong gigising sa'yo sa katotohanan. Bigla na lang sinampal ni Romy ang kanyang kuya. Naparay pa ang binata dahil doon. Aray ko naman! Para kang tanga! Sapakin ko mukha mo dyan eh! O ano? Naniniwala ka na kasi totoo sila. Ano naman kasi kung maniwala ako? May pagbabago ba? Natahimik si Romy. Umupo na lang sila sa dulo ng kama. Napapailing. Kung totoo may kasalanan si Papa sa mga... Ano nga yun? Aswang-aswang na yan? Dapat umalis na tayo. Dadamay tayo sa kasalanan yan. Hindi natin pwedeng iwan si Papa no? Kung ganun nga. Tatay pa rin natin siya. Oy, Romy, nag-aaral ka na maayos, di ba? Dapat alam mo na walang tatay ang nananakit ng anak nang walang matinong dahilan. Kahit nga may matinong dahilan eh, di ka dapat nananakit eh. There's no right. Right? Ano nga sa English yung dahilan? Ay nako, reason. Kau talaga oh. There's no right reason to punch and make it hurt your sons. Tinagtagalog mo na lang sana. Basta. Iwan na lang natin dito sa Papa.
Kapag gumuti na yung aswang na sinasabi niya dyan sa diary na yan. Hinayaan na lamang ni Romy na maglabas ng sama ng loob ang kanyang kuya. Matagal na rin kasi niyang dinaramdam ang pagiging mapanakit ng kanilang ama. Nung sandaling yon, ay doon na rin nakatulog si Elijah. Hindi na rin nakapasok si Romy kinabukasan dahil alanganing oras na rin siyang nakatulog. Paggising niya kinabukasan, nagulat siya dahil mag-aalas 10 na ng umaga. Ay naku, nakakainis naman oh. Uy, bangon! Di na ako nakapasok ng dahil sa'yo. Uy! Gising, kuya! Hindi pa sana babangon ng binata kundi pa nito narinig na sumisigaw na naman ang tinig ng kanilang ama sa sala. Nagmamadaling bumaba ang dalawa nang marinig din nilang sumisigaw din ang panganay nilang si Diego. Pa! Kuya! Ano ba nangyayari sa inyo? Tulungan niyo ako umawat sa dalawang Diyos ka! Itong kapatid yung si Diego na to, napaka walang kwenta! Puro sabong, hindi naman nananalo mga manok niya! Paano? May hina! Parang siya! Mahina ang utak! Pinag-aaral, hindi nag-aral! Pinapapasok sa kumpanya, ayaw! Ang tawag sa'yo, pampasikip sa mundo! Bakit ba ako laging inaano mo pa? Ayan si Elijah oh! Tambay din yan ah! Puro gala, puro inom! Wala rin naman niyang ginagawa sa buhay! Bakit ba ako nalang lagi nakikita mo? Kasi ikaw ang panganay. Ikaw dapat ang aasahan ko pero wala rin akong mapapala sa'yo. Eh bakit ko naman pagsasayangan ng oras yang si Elijah? Inutil din yan eh. Wala nang pag-asa yan. Ikaw, meron pa. Itigil mo ang pagsasabong mo. Gaganda ang kinabukasan mo. Kung nakapagtapos na nga lang sana itong si Romy, wala akong pakialam sa inyong dalawa eh. Kahit mamatay pa kayo. Kaso, high school pa lang ito. Wala pang alam yan. Kaya ikaw sana, Diego. Kaso, mas pinili mong maging tanga kaysa umunlad. Mas tanga ka. Kung hindi mo sana binuntis si Mama, wala ka sanang anak na ganito. Kasalanan mo yan eh. Kasi inuna mo ang init ng katawan mo. Kuya naman! Totoo naman ah. Totoo naman ah. Kasalanan niya lahat. Kaya yan nahihirapan sa kumanya kasi walang natagal na trabahador. Dahil sa basura niyang ugali eh. Buti nga namatay na si Mama eh. Kasi kung nandito pa si Mama, mahihirapan lang siyang dalhin ang ugali ng tatay natin na mas masahol pa sa demonyo. Naudlot ang sasabihin ng binata nang sapakin na ito ni Don Gabriel. Ang kapal ng mukha mong idamay ang nanay mo sa usapang ito! Wala ka nang ambag sa pamilyang ito. Ang lakas mo pang magsalita ng kung ano-ano! Lumayas ka dito! Ayaw kong makita ang pagmumukha ng isang inutil at hampas lupang kagaya mo! Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin, tanda mo yan! Padabog na umalis si Diego at naiwang nagngangalit ang Don. Napapayuko na lang si Elijah nang dumako sa kanya ang tingin ng kanyang ama. Pa, kalma na. Hayaan niyo na lang muna si kuya. Kayo rin kumalma na. Baka tumas ang dugo niyo. Hermosa, kunin mo ang mga gamot ko. Visit na Diego na yan. Lagi nilang pinapasakit ang ulo ko. Ikaw, Elijah, lumayas ka rin sa harapan ko, baka masampal pa kita. Napapailing na umalis ang binata. Sinundan din naman yun ni Romy sa labas. Kuya, saan ka na naman pupunta niyan? Eh di saan pa? Magpapakalayo-layo. Nakita mo naman kung gaano kasama yung ugali ni Papa, di ba? Pinag-iinitan niya talaga kami. Muling sumama si Romy sa kanyang kapatid na si Elijah. Pero noong mga sandaling yon, hindi nag-inom ng alak si Elijah. Nagpunta lang sila sa hanging bridge para magpahangin. Pagkatapos ay bumalik na sila ng baryo para sana maglaro ng bilyar. Maaga pa naman kaya na siguro nilang walang gaanong tao roon. Kaso, nang dumating sila roon, inabutan nila ng maraming tao sa tapat. Ano bang meron ngayon? Bakit ang daming tao? Lumapit ang magkapatid. Nakipagsiksikan sila sa mga nagkukumpulang tao. Namilog ang mga mata ni Romy nang makilala ang isang lalaki na wala ng buhay
na nilatagan lang ng sako sa ilalim. Maraming malalalim na hiwa sa katawan. Mukha lang ang walang hiwa dito. Kuya, di ba isa sa mga tao ni Papa yon? Ayan yung nagatid sa atin nung unang araw ng pasok natin eh. Tingnan mo yung tattoo dun sa kamay niya. Di ba siya yun? Ha? Oo nga no. Siya nga yan. Anong nangyari dyan? Nako, ang sabi ng mga magsasaka nakakita, aswang daw ang pumatay dyan. Nakatingin na magkapatid ng marinig yon. Sandali silang lumayo. Nakuha agad ni Romy kung ano ba talaga ang nangyayari. Nung bago mo ako hilahin dito kagabi, narinig ko si Papa na may kausap. Pinapautos niya na hanapin at patayin yung aswang. Hindi kaya isa yung lalaking patay na yan sa mga tao ni Papa? Isa siya sa mga napatay ng aswang na nakita natin? Mukhang ganun nga talaga yung nangyayari. Kawawa naman. Maya-maya lang ay may iyakan na silang narinig. May dumating ng kamag-anak ang biktima. Sa halip na maglaro ng bilyar, nawalan ng gana ang dalawa. Kinilabutan sila sa mga nangyayari kaya minabuti nilang umuwi na lang muna. Sinalubong agad sila ng matandang si Aling Hermosa. Sa reaksyon pa lang ng mukha ng matanda, halata nang nababahala ito. Halika kayo, tara. May sasabihin akong mahalaga sa inyo. Sumunod ang magkapatid at pumunta sila sa storage room. Isinarado ng matanda ang pinto at sinimulan nito ang sasabihin. Ito na ang panahon para malaman nyo ang tunay na ginawa ng inyong ama sa aswang. Alam na po namin yan. Alam nyo na. Paano nyo nalaman? Alam na namin si Papa may ninakawan na aswang at nagiganti yun sa kanya mula noon hanggang sa ngayon. Aksidente ko pong nakita rito ang diary ni Mami. Doon, nabasa ko lahat kung ano ang ginagawa ni Papa at kung saan ang galing ang yaman na meron kami ngayon. Malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Aling Hermosa. Mga iho, kailangan nyong umalis na. Iligtas nyo mga sarili nyo. Madadamay kayo sa kasalanang ginawa ng Papa ninyo. Elijah, Romy, hindi basta-basta ang aswang na yon. Mabangis siya. Kayang-kaya niyang pumatay. At ngayon, nagsisimula na siyang gumanti. Pinatay niya ang lahat ng tauhan ng Papa niyo kaninang madaling araw. Yan na nga rin ang sinasabi ko kay Romy, pero ayaw niya. Romy, anak, may alam akong bahay. Medyo liblib siya pero ang mahalaga, hindi kayo makita ng aswang na narito kayo. Dahil kapag nagkataon, malalaman niyang anak kayo ni Don Gabriel. Kayo ang uunahin niya. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Romy. Sumunod na kayo. Ito ang huling hiling ng inyong mama bago siya mawala. Ang maging ligtas kayo sakaling magbalik na ang aswang. Oh, ano na, Romy? Hayaan mo na kasi ang Papa mo na yan. Wala namang magandang dinulot sa atin yan kundi takot tsaka trome. Kita mo si Kuya Diego, oh. Galit na sa kanya. Sumama ka na sa akin. Doon sa sinasabi ni Nanay Hermosa. Doon muna tayo hanggat hindi humuhupa itong gulong ito. Sige na nga. Pero paano yung pag-aaral ko? Ay naku, saka mo na isipin yan. Isipin mo muna kaligtasan mo. Na mabuhay ka. Paano ka mag-aaral kung patay ka na? Buntong hininga na lamang ang naitugon ni Romy. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay nag-impake na rin sila ng mga gamit. Dinala na lamang nila kung ano ang magagaan at kung ano ang mas magagamit nila. Pagsapit ng gabi, umalis na rin sila ng bahay bago pa makauwi ang kanilang ama. Binigay naman ni Aling Hermosa ang susi ng bahay at ang drawing kung papaano makakarating doon. Hindi naman yung kalayuan, halos 10 minutong lakaran lang din. 7:00 na ng gabi noon. Kuliglig na lang ang naririnig ng magkapatid sa kanilang daraanan. Kaya naman, hindi nila mapigilan mag-isip ng kung ano-ano. Tama ba dinadaanan natin? Oo, tama naman yung dinadaanan natin. Kaya malapit na tayo. Paglagpas daw natin sa maisan,
yung bahay na nandun, yun na yun. Di ko alam na may bahay pa pala si Nanay Hermosa. Dati niya pang nababanggit sa akin yun eh, tuwing nagwawala si Papa. Doon niya ako gustong papuntahin nun, pero ayaw ko lang. Bahay niya yun eh, napamana daw sa kanya. Natigilan si Romy sa pagsasalita at paglalakad nang may makasalubong silang matandang lalaki sa gilid ng kalsada. Nakasaklay ang lalaki at putol ang kaliwang binti. May mga dala sa likuran na mga plastik. Nung unay inakala ni Romy na pulubi yun, pero nang matapatan na ng ilaw ang mukha nito, ay napagtanto niyang si Ma'am Benjo yun, ang nagtitinda ng daing. Ma'am Benjo, Kayo pala yan. kilala mo siya? Oo, lagi ko siyang nadadaanan kapag uuwi ako ng bahay. Nagtitinda kasi siya ng daing. Seryoso na naman ang tingin ng matanda sa kanila. Nakakaramdam na nga ng pakilang si Elijah dahil doon. Aalis na sana magkapatid na magsalita si Mang Benjo. Alam kong alam na ninyo ang mga nangyari sa mga minasaker ng aswang. Parang may sariling mga utak ang mga balahibo nila dahil kusang nagtayuan ng mga yon. Bakit po? Nagbabalik na ang aswang. Nagpaparamdam na sila para ipaghiganti ang ginawa sa kanya ni Don Gabriel. Kailangan niyong maghanda sa malagim na paghihiganti ng aswang. Hinila ni Elijah si Romy. Hindi na nila hinintay pa ang mga sasabihin na matanda. Tumakbo na rin sila paalis hanggang saan narating na rin nila ang bahay na sinasabi ni Aling Hermosa. Siya yata yung aswang, Romy. Si Ma'am Benjo, aswang? Kita ko naman, di ba? Putol ang paa niya. Nasabi sa akin ni Aling Hermosa na putol daw ang binti ng aswang na gumaganti kay Papa. Naputol yung kasi tinaga ni Papa dati nung inaaswang sila. Sandaling tumahimik si Romy. Sa kanya lang napagtanto na may tama nga talaga ang sinasabi ni Elijah. Mas lalong kinabahan ng binata. Nag-iinit ang kanyang muka dahil sa pagiging tensyonado. Tara na, pumasok na tayo. Ito na yata yung sinasabi ni Nanay Hermosa. Dali, baka sundan pa tayo na matandang yun. Binuksan ng dalawa ang pintuan. Nakapan nila ang pindutan ng ilaw sa gilid. Malinis at maayos naman ang bahay. Maliit siya pero may isang kwarto pa bukod sa sala. Inusisa nila kung nakasarado na maayos ang mga bintana. Isinirado din nila kaagad ang pintuan at pinatay ang ilaw sa labas. Kaya pala nung una pa lang ng pagkikita namin, parang galit na siya sa akin eh. Kahit na wala naman akong ginagawa sa kanya, siya pala yung aswang. Hindi mo pa talaga maalala na putol ang binti ng aswang kung di ko sasabihin. Paano kung wala ako? Eh di, ano na lang ang nangyari sa'yo? Kailangan natin mag-isip ng paraan. Paraan para saan? Para mapatay ang aswang? Wala tayong gagawin, no? Hindi tayo makikialam. Hindi natin tutulungan si Papa. Bahala siyang harapin yung ginawa niyang problema. Kailangan din natin maging handa, kuya. Kagaya ng sinasabi ni Nanay Hermosa, pwedeng idamay tayo ng aswang. Lalo na't alam naman pala niya na anak tayo ng kaaway niya. Hinalukat ni Romy ang mga gamit sa maliit na kusina. Kutsilyo at itak lang ang nakuha nila roon. Kailangan natin to. Huwag tayong pakampante na walang gagawin sa atin ng aswang na yun. Makalipas ang ilang minuto ay naging kalmado na rin silang dalawa. Hindi sila makatulog at nakikiramdam lang sila sa kanilang paligid. Para silang mga nakadroga dahil sa pagiging dilat na dilat hanggang paulit-ulit na sumisilip sa labas. Romy, halika. Tingnan mo yung nasa labas, oh. Oh, bakit? Ano ba yan? Ayos, oh. Yung nasa paligid ng sako. Oh, manok yan ah. Natutulog? Bakit? Anong meron? Wala lang. Sinabi ko lang. Para ka naman timang oh. Seryoso ka ba? Eh wala akong magawa eh. Hindi ako makatulog. Namamahay ako. Kainis. May pasok pa kami bukas pero mukhang hindi na naman ako makakapasok. Puro ka pag-aaral. Ha?
Natigilan sa pag-uusap ang dalawa nang marinig nila ang malalakas na katok sa labas. Kakabahan na sana sila pero narinig nila ang matandang si Aling Hermosa. Mga iho, nandyan na ba kayo? Buksan niyo ang pinto! Ha? Si Nanay Hermosa yun ah. Nagmamadali nilang binuksan ang pintuan. Bumungad nga sa kanila ang alin na naiiyak-iyak na. Natataranta at takot na takot. Nanay Hermosa, ano pong nangyari? Bakit kayo nakakaganyan? Ang mansyon, mga iho. Sinalakay na ng aswang ang mansyon. Ano? Ang mga kasambahay, ayos lang po ba sila? Walang nasaktan sa mga kasambahay. Lahat kami nakatakbo palabas nang makapasok ang aswang. Ang mga napuruhan ay ang mga bagong tauhan ng papa ninyo. Si Papa? Wala siya sa bahay na mangyari yon. Sayang. Uy, kuya naman oh. Wag na wag kayong uuwi. Malakas ang pakiramdam ko na nagmamasid lang ang aswang sa baryo. Sa oras na mamukaan nila kayo, hindi siya magdadalawang isip na patayin kayo kahit tirik pa ang araw. Mukhang kailangan na talaga nating gumawa ng paraan para mapalayas ang aswang na yan. Hindi lang naman kasi si Papa ang mapapahamak eh. Pati na rin yung mga inosenteng tao na may ugnayan sa kanya. Walang alis dito. Romy, naintindihan mo? Delikado buhay natin. Si Kuya Diego, nag-aalala ako para sa kanya. Ay, isa pa yun. Pabayaan mo na yun. Masaya na yun sa buhay niya, sa piling ng mga anak niyang manok. Pero ang bilin sa atin ni Mama, huwag natin pababayaan ng isa't isa, di ba? Ang tigas ng ulo mo. Delikado nga eh. Malaki na si Kuya Diego. Alam na niya kung paano makakasurvive. Di kung anuin siya ng aswang, di karma niya na yun. Dahil sa kanya kaya pinag-iinitan din ako ni Papa eh. Ikaw talaga oh. Nasa peligro na nga tayo, ganyan ka pa. Magkakapatid kayo. Tama naman si Romy. Dapat magkakasama kayo hanggang sa pagtanda. Kaya, Romy, puntahan mo ang kuya mo bukas sa sabungan. Pilitin mo siyang sumama sa iyo rito. Ito naman si Nanay Hermosa. Nagsabi na delikado tapos palalabasin mo rin naman. Hindi siya mahahawakan ng aswang kung susuotin niya ito. Nilabas na matanda ang tali na may bala ng baril. Isuot mo yan sa bewang mo. Kailangan mong magmadali dahil nawawalan ng bisa yan sa hapon. Ang sikat ng araw lang sa umaga ang nagbibigay proteksyon dyan. Sinuot ni Romy ang tali sa kanyang bewang. Napapailing na lamang si Elijah dahil sa katigasan ng ulo ng dalawa. Dito ko na lang bukas, kuya. Uuwi akong kasama si Kuya Diego bukas. Bahala ka. Kung ako lang naman na masusunod, pababayaan ko na yun eh. Tinapik na lamang ni Romy ang kanyang kuya sa balikat. Samantala, pinaghanda naman nila ng kape ang alin na si Hermosa para kahit papaano ay maging kalmado na rin ito. Wala nang nagawa pa si Elijah. Kahit ayaw niya ang ideya ni Romy at Aling Hermosa, ay hinayaan na lang niya ang kapatid. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Romy. Tulog pa si Elijah nang lisanin niya ang bahay ni Aling Hermosa. Magkahalong kaba at pag-aalala ang kanyang nararamdaman. Kinakabahan siya dahil sa posibilidad na masundan siya ng aswang. Nag-aalala naman siya para sa kanyang Kuya Diego. Kahit na hindi naman sila malapit sa isa't isa at madalas sinusungitan lang siya nito, mahalaga pa rin yun para sa kanya. Hindi pa rin niya nakakalimutan ng sinabi sa kanila ng nanay nila na mahalin nila ang isa't isa. Pagpasok ni Romy sa kanilang baryo, buka na pa lang ay nakita na niya na maraming tao. Napatingin sa kanya ang lahat ng naroon na parabang nababahala. Hala, yan ang bunsong anak lang dun. Alam niya kaya nangyari? Hindi siguro. Ang haka-haka mga tauhan lang ni Don ang nasa bahay nun. Naku, kawawa naman. Siguradong magugulat siya sa daratnan niya. Yun ang mga salitang dinig na dinig ni Romy dahil sa lakas ng mga boses ng mga tsismoso-tsismosa. Hindi na lang yun pinansin ni Romy.
Pero aminado siyang nakakadagdag pa yun sa kanyang kaba. Habang papalapit siya na papalapit sa kanilang mansyon, nag-uumpisa na rin tumagaktak ang pawis sa kanyang buong katawan. Dahil yun sa kaba na siyang nagpapataas ng tensyon sa kanyang katawan. Huminga siya ng malalim. Binilisan niya ang kanyang lakad hanggang sa matanaw na nga niya ang mansyon. Nakita niya kagad ang mga dilaw na tape na nakapalibot sa labas ng mansyon. Paglapit niya, nasilip niya na wala nang nagbabantay sa gate. Hinawi niya ang mga dilaw na tape at pumasok siya sa loob. Wala nang mga bangkay doon pero bakas na bakas pa rin sa pader, sa bintana, pintuan at sa sahig ang natuyong dugo. Grabe, kinikilabutan naman ako dito. Napahaplos pa ang binata sa kanyang magkabilang braso. Hindi niya inakala na ang mansyon na yon ay babaluti ng masaklap na pangyayari. Nagtatayuan ang balahibo ni Romy, lalo na kapag naaalala niya na lahat ng bagong tauhan ni Don Gabriel ay nabiktima na. Bumuntong hininga na lamang si Romy. Yun na lang ang nagawa niya para kahit papaano pagaanin ang sariling kalooban. Agad siyang umalis ng mansyon. Nagmamadali na siyang pumunta sa sabungan. Maaga pa lang pero marami na ang taong naroon. Parang walang pakialam ang mga sabungero kahit na may minasakar na sa kanilang baryo. Hinanap ni Romy ang kanyang kuya Diego. Nakipagsiksikan pa siya sa mga tao para lang makita ang lalaki. Ngunit wala roon si Diego. Nakita niya yon na nakaupo sa isang malaking bato, ilang metro ang layo sa nagsasabong. Walang sinayang na pagkakataon si Romy. Kuya, nandito ka lang pala. O bakit? Ay ano kung nandito lang pala ako? Siyempre malamang. Saan pa ba ako pwedeng pumunta? Teka, ano bang kailangan sa akin ng matalino, mabait, masipag at maabilidad kong kapatid? Kuya naman hindi tong oras para magpataasan tayo ng ihi. Nandito ako para ano? Oo na! Alam ko yung nangyari sa mansyon. Sa katunayan, nagdiwang pa nga ako eh. Wala kang pakialam? Bungol ka ba? Sabi ko nga nagdiwang ako eh. Ibig sabihin, wala akong pakialam. Wala akong pakialam! Paano mo kinakaya na magsawalang bahala, kuya? Akala ko ba matalino ka? Bakit hindi mo maintindihan? Sa tingin mo apektado ko? Wala ngang ginawa sa akin si Papa kundi ang hamakin at malitin ako eh. Kaya bakit ako magkakaroon ng pakialam? Hindi lang si Papa ang nasa mansyon. Nandun din ang mga kasambahay natin. Hoy ano naman? Wala naman nasaktan sa kanila, di ba? Wala ka talagang kwenta. Sarili mo lang iniisip mo at yung mga manok mo na hindi naman nananalo. Sa sinabing yun ni Romy ay tila nagbago agad ang timpla ni Diego. Sandali nitong ibinaba ang hawak na manok at itinali sa gilid. Ulitin mo nga sinabi mo. Wala kang... Hindi na naituloy pa ni Romy ang sasabihin nang dumapo na sa mukha niya ang malaking kamao ng kuya niya. Sa lakas ng suntok ay napaupo siya sa lapag. Gulat na gulat at nakahawak pa sa kanyang labi. Kung makapagsalita ka, parang may alam ka sa nangyayari ah. Alam mo ba kung nasaan ang mga kasambahay ngayon? Ha? Alam mo ba? Hinablot ni Diego ang kwelyo ni Romy at saka idinikit sa puno ng kaimito. Lahat sila nandun sa bahay na hindi ko pa natatapos ipagawa. Anong ibig mong sabihin? Marahas na binitiwan ni Diego ang kapatid. Bumuntong hininga ito bago nagsalita. Papunta ako sa mansyon nung magkagulo doon. Puro putukan ang narinig ko. Akala ko may tumambang kay Papa sa loob. Kahit ayaw ko sa kanya, inakyat ko yung pader para malaman kung anong nangyayari. Kaso, nakita ko yung aswang na sinasabi nila. Malapad ang pakpak. Nasa taas ng bubong. Binabaril ng mga tao ni Papa. Biglang namatay ang ilaw. Doon na isa-isang pinagpapapatay ng aswang yung mga tao ni Papa. Aalis na sana ako noon eh. Kaso,
narinig ko yung mga kasambahay na nag-iiyakan. Pumunta ako sa likod ng bahay. Nakita ko silang nagsisiksikan sa sulok. Sinama ko sila sa pag-alis ko. Wala si Nanay Hermosa. Sabi ng isang kasambahay nagpaiwan muna sa loob para iligpit yung picture ni Mama na nasa sala. Kaya wala na akong choice. Umalis na kami. Kapag hindi kami umalis baka kami ang isunod ng lintik na aswang na yun. Labis na ikinagulat ni Romy ang kanyang narinig. Mula pa kasi noon, hindi niya kailanman nakita si Diego na nagkaroon ng malasakit sa mga kasambahay. Hindi naman niya minamaltrato. Sadyang wala talaga siyang pakialam sa ibang tao. Kaya akala ni Romy noon, makasarili lang talaga si Diego. Talaga kuya? Ginawa mo yun? Hindi ka talaga naniniwala no? Palibasa, ang tingin mo sa akin ay masamang tao, rebelde at sutil. Okay fine, ganun ang tingin mo sa akin, wala akong magagawa. Pero kahit na ganun ako, sinusunod ko pa rin ang paalala sa akin ni Mama na pahalagahan ng mga kasambahay. Mahalaga rin sila sa akin, pero hindi lang halata kasi ang pinapansin nyo lang naman sa akin ang mga kamalian ko. Pasensya ka na kuya kung masyado kitang hinusgahan. Sanay na ako sa inyo na kahit anong gawin ko, itong pagsasabong ko pa rin ang napupunan nyo. Pero kumusta na mga kasambahay? Hindi ko alam kung anong ginagawa nila pero ligtas sila ron. Malapit na sa bayan yung bahay ko na yon. Kaya alam kong hindi na aabot ang aswang doon. Mamayang gabi, pag uwi ko, pauwiin ko na muna sila sa mga tirahan nila. May pera pa ako doon para pamasahin nila. Bakit ang bait mo? Iniinsulto mo ba ako? Gusto mong isahan ko pa yung mukha mo? Hindi ako mabait. Ginagawa ko lang kung ano yung gusto ring mangyari ni Mama sa mga kasambahay. Kung nabubuhay siya, sigurado kung ganito rin naman ang ipapagawa niya sa akin Kaya huwag ka magsaya. Di porke ginawa ko to, magiging malapit na tayo sa isa't isa. Bad trip pa rin ako sa'yo at sa tatay natin. At hindi yun magbabago. Umalis ka na nga dyan. Magsasabog na nga Punta-punta pa rin ito. Wala namang magandang dulot sa akin. Pwe! Kailangan ko munang umalis sa baryo natin ngayong araw. Mas mainam kung sasama ka sa akin kuya. Pero pwede rin namang manatili ka na muna sa pinag-aagawa mo sa buhay. Umalis? At bakit naman ako aalis dito? Nandito yung sabong. Nandito yung pinagkakakitaan ko. Ikaw talaga, buhol yung utak mo no? Kung makapagsalita tong umalis, akala mo naman mabibit-bit niya yung sabungan. Kuya, nasa panganib din ang buhay mo. Panganib ang pinagsasabi mo. Si Papa lang ang pakay ng aswang. Si Raulo kasi yung tatay natin Nagnakaw ng yaman sa aswang tapos ngayon binabalik ka na siya. Kayo naman, tuwang-tuwa kayo sa yaman ng tatay natin. Galing sa aswang yun. Kaya nga ayaw ko sa kumpanya niya Kasi ayaw ko magtrabaho dahil alam kong galing sa aswang lahat ng kung ano man ang meron tayo ngayon. Alam mo? Alam ko. Malamang. Buang ka pala Ako ang unang anak nila no. Bata pa lang ako naririnig ko ng pinag-aawayan nila mama yan. Kaya wag mo kong inaano dyan no. Si Papa lang ang gagalawin ng aswang, hindi tayo kasali. Idadamay tayo ng aswang kuya. Tayo mga anak ni Papa ang uunahin niya. Pwede ba Romy, lubayan mo na nga ako? Tumigil ka na kasi hindi ako sasama sa'yo. Pero kuya, nakakaintindi ka ba? Hindi nga ako sasama Bahala kayo sa buhay nyo. Dinampot ni Diego ang manok at saka naglakad na rin palapit sa sabungan. Napapakamot na lang sa ulo si Romy. Di ako pwedeng umalis dito hanggat hindi ko kasama si kuya. Hindi na muna kinulit ni Romy si Diego. Hihintayin na lang niyang matapos ang kapatid sa pagsasabong nito. Nanood siya sa sabungan. Ang daming tao, maingay, pero kay Diego lamang nakadako ang kanyang tingin. Napapakamot na lamang si Romy kapag nakikitang puro talo ang mga manok
na nilalaban ng kanyang kuya. Hapon na, kabado na si Romy kasi alam niyang wala ng epekto ang dala niyang pangontra. Muli niyang nilapitan ang kapatid niya na mainit na rin ang ulo. Kuya, paggabi na, halika na, sumama ka na sa akin. Ayaw kong mapahama ka. Tigas din talaga ng bungo mo, no? Hindi ka ba nakakaintindi? Ayaw ko nga. Ano bang mahirap intindihin doon? Romy, matalino ka naman eh. Alam kong hindi ka tanga. Kaya bakit wala kang matinong utak para umunawa, ha? Ikaw ang hindi marunong makaintindi, kuya. Sinasabi ko na nga sa yung isa ka sa maaaring gantihan ng aswang eh. Ano bang mahirap intindihin doon? Gantihan man ako ng aswang o hindi, wala na kayong pakialam doon. Pero kapatid ka namin kaya tumigil ka na. Nakakairita na yung drama mo eh. Sandaling napatigil ang dalawa nang mapansin nila ang isang matandang lalaki na nakatingin sa kanila sa hindi kalayuan. Ang matandang yon ay si Mang Benjo. Seryoso lang ang matanda habang pinagmamasdan silang dalawa. Kilala mo ba yan? Hindi makapagsalita si Romy sa mga pagkakataong yon. Nanginginig siya sa ideyang si Mang Benjo ang aswang na kinatatakutan nila. Maya-maya ay nagtabihan ng mga naroon. May mga dumating na mga armadong lalaki. Nanlaki ang mata ng magkapatid nang makita si Don Gabriel na dumating. Agad na hinila niya sina Romy at Diego papunta sa gilid. Nagulat na lang sila nang biglang dakmain ng mga armadong lalaki si Mang Benjo. Marasa kinuha ang gamit itong saklay at tinalian ng kamay habang nakaupo sa lapag. Kayo, makinig kayong lahat! Nagsitigil ang mga nasa sabungan. Respetado rin kasi ang doon sa kanilang baryo. Ang matandang ito ay isang aswang. Siya ang aswang na pumatay sa mga tauhan ko kagabi at noong nakaraan. Naghiyawan ng mga tao at lahat ng yon ay sumisigaw na bitayin si Mang Benjo. Walang ano-ano, marahas na kinaladkad ng mga armado ang kawawang matanda. Kahit anong pagdadahilan ni Mang Benjo ay wala namang pakialam ang mga yon, lalo na si Don Gabriel. Bakit nila hinuli yung matandang yon? Sino ba yon? Baka naginala na rin si Papa na si Mang Benjo ang aswang. Naalala mo na nasabi nila noon na tinaga ni Papa ang aswang na nangaswang kay Mama? Putol daw ang binti nun. May pruweba ba sila na yun nga ang aswang? Yun ang pinakamatibay na pruweba. Hindi na nagawang pilitin ni Romy ang kanyang kuya Diego. Umalis na siya roon at nagmamadaling bumalik sa bahay ni Aling Hermosa. Kumagat na ang dilim nang makarating siya. Nakinga naman ng maluwag si Elijah at Aling Hermosa nang makita na siya. Ano ka bang bata ka? Bakit ba ngayon ka lang? Akala ko tuloy may masama nang nangyari sa'yo. Para kang tanga, pinag-alala mo pa kami rito. Anong oras na tapos hindi mo na makasama yung magaling nating kapatid. Kuya, na Hermosa, nahuli na nila Papa yung aswang na putol ang binti. Napanganga ang matandang si Aling Hermosa. Hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Habang si Diego naman ay nabigla rin. Nako, totoo ba yan? Kanina sa sabungan dumating si Papa na may mga kasama na namang bagong armado. Kinuha nila yung matanda. Teka, ayan ba yung nakasalubong natin? Yung nakasaklay? At yung sinabi mong nagtitinda ng daing? Benjo? Mang Benjo ba yung pangalan nun? Ano? Benjo? Opo, yun po yung aswang. Yun po ang... Hindi si Benjo ang aswang! Natigilan si Romy. May halong galit at pag-aalala ang mukha ni Aling Hermosa noong mga sandaling yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa tuwing makikita ko siya kakaiba yung tingin niya sa akin. May alam din siya sa aswang. Weirdo siya. Hindi aswang si Benjo. Kilala ko siya. Si Benjo ay kaibigan ko noon pa. Di ba putol ang binti ng aswang? Putol din po yung binti ni Mang Benjo Oo nga, putol nga ang binti ng aswang.
Pero malabong si Benjo ang aswang dahil kaliwang binti ang putol sa kanya at hindi kanan. Ikinabigla yun ni Romy. Bigla na lamang niyang naalala na kanan nga pala ang tinagang binti ng kanyang ama sa aswang. Sandaling natamemi si Romy. Hindi siya makapaniwala na nagkamali siya sa bagay na yon. Hindi aswang si Benjo, pero marami siyang alam. Si Benjo ay dating manunugis. Pero nang dahil sa pagkaputol ng binti niya dahil sa isang aksidente, tumigil siya sa pagtugis sa mga aswang. Romy, kailangan mong pigilan ng papa mo. Makakapatay sila ng inosente. Hindi aswang si Benjo. Nakko, nalinti ka na. Kailangan kong puntahan si Papa. Teka, saan mo naman sila hanapin? Narinig ko si Papa. Dadalhin nila sa gubat si Mang Benjo. Papatayin pag alas 9 na ng gabi. Tumakbo si Romy palabas ng bahay na yon. Hinabol naman siya ng kanyang kapatid na si Elijah. Walang ideya si Romy kung saang gubat niya hahanapin ang kanyang ama at si Mang Benjo. Basta na makabalik sila sa baryo, pinasok agad nila ang kagubatan na nasa tapat ng kanilang baryo. Saan ba natin kasi hanapin yung mga yun? Ang laki-laki ng gubat oh. Pwede ba kuya? Huwag ka na nga maingay. O sige, sabihin na natin na mahanap nga natin sila. Pero sa tingin mo ba pakikinggan tayo ni Papa? Kilala mo naman yun eh. Sarili lang niya ang pinakikinggan niya. Bahala na kuya. Basta kailangan natin makaabot. Kahit anong paraan gagawin ko. Huwag lang nilang mapatay si Mang Benjo. Wala siyang kasalanan dito eh. Pambira naman kasi oh. Bakit ba kasi tayo umabot sa ganitong punto ng buhay natin eh? Nanahimik na si Elijah sa mga sumunod na sandali. Maya-maya pa, nakarinig na rin sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Sa sobrang kaba, ay nagmamadaling hinanap ni Romy kung saan nagmula ang putok na yon. Tinakbo niya ang tinatahak nilang daan. Wala na siyang pakialam kung gaano kasakit makatapak ng matutulis na bagay. Di kalaunan, nadatnan nila si Mang Benjo na nakadapa sa damuhan. Mang Benjo, patawad! Hindi ko alam na hindi ikaw yung aswang! Patawad! Halos maiyak-iyak na si Romy nang biglang gumalaw si Mang Benjo. Ano bang pinagsasasabi mo? Buhay ka! May patay bang nagsasalita? Kung hindi ka patay, kaninong putok yung mga baril na yon? Abay hindi ko alam. Basta nakita ko lang na bumulagta na yung 3 lalaki na kasama ni Don Gabriel. May ibang bumaril sa kanila. Si Don Gabriel, ayun, tumakbo. Sino naman kaya yun? Isang lalaki ang lumabas mula sa kadiliman. Nang makilala nila yon, ay laking gulat ng dalawa. Ha? Kuya Diego? Ako ang bumaril sa mga tauhan ni Papa. Hindi ang matandang ito ang aswang. Dahil ang totoong aswang na yon ay hindi kayang mag-anyong tao. Yun ang nakalagay sa isa pang diary ni Mama na nakita ko sa kwarto niya. Basta malakas ang kutob ko kanina na hindi siya aswang. Wow! Naniniwala ka na rin pala? Ayos ha? Mabuti ka pala. Sa dami ng mga nangyayari na involve ang lintik na aswang na yan, sa tingin mo hindi ako maniniwala? Ang malaga, nailigtas mo si Mang Benjo. Huwag kayong magdiwang kaagad. Dahil ang aswang, nandito siya. Kanina pa siya nakamasid. At marahil sinundan na niya ang tatay ninyo. At hindi nga nagkamali si Mang Benjo. Narinig na lamang nila ang tinig ni Don Gabriel na nagsisisigaw. Nagsimula na silang maalarma. Kuya, bitbitin mo si Mang Benjo paalis dito. Ano naman ang gagawin mo? Tutulungan ko si Papa. Ay nako, napakatanga mo talaga. Bahala ka nga. Walang ano-ano ay binuhat na rin ni Elijah ang matanda. Naiwan si Romy at si Diego na nasa mga oras na yon na natiling tahimik lang kahit dinig nila ang kanilang ama. Biglang nawala ang sigaw ng kanilang ama. Naramdaman na lang nila na parang may pumapagaspas ng pakpak sa itaas. Ano na naman bang katangahan tong ginawa mo, Romy? Hayaan mo na si Papa. Mamamatay siyang mag-isa rito.
Pasensya ka na kuya pero naniniwala akong kaya pang magbago ni Papa. Magbago? Baliw ka na talaga kung naniniwala ka pa pala dun. Naudlot ang sasabihin ni Diego nang bigla nilang nakasalubong ang kanilang ama. Takot na takot ito. Para itong naging maamong tupa. Buti na lang nandito kayo. At tulungan niyo ako. Hinahabol ako ng aswang. Nandito ako kasi nandito si Romy. Kapal naman ang mukha mo. Kuya, tama na. Nagsimula nang tumakbo ang tatlo nang biglang makita nila sa ere ang taong may malapad na pakpak. Nauunang tumakbo sa kanila ang kanilang ama. Habang si Diego at Romy naman ay makailang beses pang lumingon at tumitingala. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa tuyong palayan. Sandali silang nagpahinga sa kubo roon. Hinihingal na rin kasi ang ama nila na si Don Gabriel. Dito na muna tayo. Pa, pasok ka na sa loob. Dito lang kami sa labas magbabantay. Tingin mo talaga magbabantay ako? Bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mong protektahan ng demonyong yan, bahala ka. Kuya, sandali lang. Ano? Tanga ka ba? Pagkatapos nito, papakiusapan ko siyang ituwid niya ang lahat ng mga kasalanan niya. Kaya pakiusap, tulungan mo ko. Napasabunot na lang sa sariling buhok si Diego. Inis na inis ito dahil hindi niya rin naman kayang iwan si Romy. Ay nako, kung hindi lang dahil kay mama, iiwanan na kita eh. Buisit. Pati ako natatanga eh. Pumasok na rin silang dalawa sa loob ng kubo. Takot na takot pa rin ang Don noong mga sandaling yon. Maraming salamat mga anak. Hindi niyo ako iniwan. Huwag mo ako matawag-tawag na anak ha. Wala akong ama na magnanakaw. Diego, alam ko naggalit ka sa akin. Pero hindi tama na kung ano-ano na lang ang binaybintang mo sa akin. Bintang? Akala mo ba wala kaming alam? Alam ng mga anak mo na ang yaman na nilalasap mo ngayon ay galing sa yaman ng aswang na pinagnakawan mo noon. Ang aswang na galit sa iyo ngayon at gusto kang patayin. Dahan-dahang lumapit ang Don. Halos isang dipa na lang ang distansya nito mula sa dalawa. Diego naman, wag ngayon. Kailangan nating magkaisa ngayon. Tama ko, Romy, hindi ba? Unang niyakap ni Don Gabriel si Romy. Sumunod naman itong niyakap si Diego na wala man lang tugon. Pero nagulat sila sa ginawa ni Don Gabriel. Bigla nitong dinukot ang baril na nasa tagiliran ni Diego. Ano? Isusumbong mo ako sa kinauukulan? Tinutukan ni Don Gabriel ng baril si Diego. Nasabi ko na sa iyo, Romy. Walang demonyo na kayang maging anghel. Pa, ibaba mo yan. Pag-usapan natin to ng mahinahon. Alam kong isusumbong niya ako. Pero hindi ko hahayaan na kayo pa ang maging dahilan ng lalong pagyamang ko. Pa, mga anak mo kami. Kadugo mo kami. Huwag mo ngayaan na lamunin ka ng pera. Tumigil ka na, Romy. Hindi yan makikinig sa'yo. Mga anak, matawad. Pero kahit kailan, mga kasangkapan lang ang tingin ko sa inyo. Mama nyo lang ang tunay kong minahal. Kayo, wala akong pakialam. Mamatay kayo ngayon. Wala akong pakialam. Napakahayop mo talaga kahit na kailan. Sa kabila ng pagmamahal na pinakita namin sa iyo, ganito ibabalik mo sa amin bilang ama? Pasensya na pero iiwan ko pati pamilya ko kung hahadlang kayo sa... Nagulat silang lahat nang biglang may tumagos na kamay sa dingding. Hinilano ng kanilang ama. Dahil sa taranta ay nabitiwan nito ang baril at agad din naman yung dinampot ni Diego. Mga anak, tulungan niyo ako! Tulong! Unti-unting hinila palabas ng kubo ang Don. Wala nang nagawa si Romy at Diego sa mga sandaling yon. Pinakinggan na lang nila kung papaano unti-unting humihina ang sigaw ng kanilang ama. Hanggang sa hindi na nga nila yon narinig. Tigok na yata yung demonyo nating ama. Buong akala nila ay tapos na ang lahat. Pero maya-maya lang, sila naman ang pinagtuunan ng aswang.
Inalis ng aswang ang buong bubong ng kubo. Kitang-kita na nila ang isang tao na may pakpak na malapad at putol ang kanang binti. Walang ano-ano, agad nitong dinagit si Romy. Hawak-hawak ni Romy ang aswang sa paa. Mabuti na lang ay nakakapit ito sa haligi. Lintik ang aswang ka! Wala kaming kasalanan sa iyo! Pinaputukan ni Diego ng maraming beses sa ulo ang aswang. Sabog ang ulo ng aswang at agad na bumulagta sa sahig. Nangisay-ngisay pa yon. Kabado naman ng malala si Romy. Akala niya ay mamamatay na rin siya tulad ng kanyang ama. Wala na tayong problema. Kanya-kanya na ulit tayo. Umalis na parang walang nangyari si Diego. Nagmamadali rin namang naglakad si Romy. Hindi na niya tiningnan pa kung ano ang nangyari kay Don Gabriel. Dahil sa mga nangyari, nagkaroon ng pagkakataon ng magkakapatid na magkasundo. Medyo mailap nga lang si Diego dahil hindi naman yun sweet na tao. Hindi nila inangkin ang yaman na naiwan ng kanilang ama. Lahat ng yaman nila ay binigay na nila sa bahay ampunan. Napag-isipan kasi nila na mas magandang magsikap sila para sariling pera nila ang kanilang gagamitin. Ayaw nilang gamitin ang pera ni Don Gabriel dahil alam nilang mula yun sa aswang na pinagnakawan nito. Kalaunan, naging maayos naman ang takbo ng kanilang buhay. Nakapagtapos ng pag-aaral si Romy. Nagkaroon na ng trabaho si Elijah at si Diego naman ay nagtayo na rin ng sarili nitong sabungan. Kahit na magkakaiba ang kanilang mga paniniwala sa buhay, pinagbubuklod naman sila ng mga salitang iniwan sa kanila ng kanilang ina. At yun ang naging armas nila para protektahan ang isa't isa laban sa mga aswang. Wakas.